What's up mga ka-snowman? Sagutan natin tong number 3 sa chapter 3. So, ito ay 7 meters sa akin. So, equilateral to. Kasi 60 to, 60 to, 7 din to. Or pwede nyo ring kunin. Ito is 7 cos 60. Tapos 7 cos 60 to. Ang cos 60 is 0.5. So, 1 half plus 1 half. 1 whole. And then, ang hinahanap dito is force tsaka YP. From here hanggang here. So, meron ditong CG. Ito yung E. Ito yung H bar. Equal sa Y bar. So, kunin natin yung force. So, may dalawang way dito. Pwede nyong i-divide into 2 triangles. And then, kunin F1 and F2. And then, hinahanap din yung YP. Pwede nyo kunin yung E1, E2. And then, YP1, YP2. Pero, mas madali din is as a whole na lang. Pero, may konting trick. So, una muna kunin natin yung force. Yan ay gamma. Ang height niya is 3 plus ilan to? 7 sin 6. 7 ito. So, ito ay 7 sin 60. And then, multiply natin by area. So, ang area nito is pwede natin divide sa 2 triangles. So, yun ay 2 times 1 half BH. Makancel din yung So, BH na lang, which is 7 times 7 sin 60. Ito na yung F. And then, punta tayo sa YP. So, sa YP, ito na yung trick na mas madali. Hindi nyo na kailangan i-divide into 2. Pero pwede rin yan. Pakita ko na rin pala mamaya after nito kung paano yung pag magkaiwalay. So, YP nyan is yung E muna hanapin natin. H bar plus E pala yan. So, yung E ay GX over AY. Yung IGX nito ay wala tayong formula na yung basic formula hindi natin magagamit. Sa rectangle, BH cube over 12. Sa triangle, BH cube over 36. Pero ito centroidal, so nagmula siya sa centroid. Pero ang gagawin natin dito, since nandito yung centroid niya na tunay, iba yung formula niya for square and for rectangle and triangle. Sa rectangle, kapag yun nandito yung axis niya, so dito siya rotate sa axis na to. So parang rotate siya baba, ito yung x-axis. Tapos ito siya. Pag ganun yung ikot niya sa x-axis. So, yung centroidal, dito siya iikot. Parang pag ganun. Pero, ito yung axis niya nasa centroid. Pero dito, nandito yung axis niya sa side or sa corner. Yun yung gagamitin natin for triangle. So, instead na umikot siya dito sa axis na to, ang gagawin natin is dito sa axis na to yung ikot niya. Ang formula dyan ay BH cube over 12. Or kung gusto nyo yung i-derive,
galing sa centroidal, yan ay ICG or IGX plus AD squared. So, yung distance nito is from centroid hanggang dito, which is 2/3 or 1/3 lang pala. 1/3 ng base or ng height. Yan, h/3. And then, yung area niya is, so ito ay, yung IGX na original, ito, plus, gawin natin CGX to para hindi nakakalito. AD squared, area niya. So, 1/2 base times height. Tapos ito ay h/3 squared. So, mangyayari dyan is BH cube over 36 plus BH cube over 3 squared 9, 18. So, yan ay 1/36 plus 1/18. Doon ang galing yung 1/12. So, yan yung gagamitin natin for both. Same na yan. From here, tsaka from here. So, pwede na natin i-times 2 yan para for the whole area. So, balik tayo dito. So, IGX natin is BH cube. Multiply pa natin by 2 kasi dalawang triangle. B 7 and then H cube 7 sine 60 cube over 12 na. Tapos kunin natin yung area ng buong yan. Ang area niyan is 2 times 1/2 base times height. And then H bar natin 3 plus 7 sine 60 equal siya sa 2 times 7 times 7 sine 60 cube. Mali. That naka-parenthesis. Twelve times 7 times 7 sine 60. 3 plus 7 sine 60. We have 0.6759. So, ito na yung I natin. Yan yung i-add lang natin sa H bar para mukha yung YP. Plus na natin. Plus. Ang H bar natin ay 3 plus 7 sine 60. So, ito na siya. 9.7381. So, yung mahabang way, F1, F2 muna. So, F1, dito muna i-consider natin. So, yan ay gamma. Tapos, height niya is 3 plus. Ito yan. So, 3 to. Tapos, ito ay 2/3 ng 7 sine 60. Dun sa isa naman, yan ay 3 plus 7 sine 60 dito. And then 1/3 ng 7 sine 60. Kasi pag ganito yung triangle, 1/3 na yan. Or, pag inana natin, H bar 1 is 3 plus 2/3 ng 7 sine 60. H bar 2, 3 plus 4/3 ng 7 sine 60. So, store natin ito sa 1 and 2.
kaya. Hindi kaya mag-store sa 1. Sige, sa ano na lang. Sa F. Tapos itong isa is nabura ko pa. Ito naman sa F. Tapos I. Ito sa E. Yan. Then kunin natin yung F1. So yan ay 9.81 E times area. Yan. Store natin to sa A. And then for B, for F2, ganun lang din. Pero yung H niya mababago. And then area. Ito yan. So try natin ipag-sum. Dapat ang lalabas ay ito. So nasa tamang landas tayo. And then kunin natin yung E nila. So ang E ng isa is IGX BH cube over 36 B H cube over 36 times yung Y bar which is E and then area. Yan. Double check natin. So B H cube over 36 tapos H bar times area kulang ng 7. Yan. So store natin to sa C. And then para naman dun sa isa, mababago lang din to. Magiging yung H bar na isa, which is yung F. Store natin to sa D. So yung YP1 natin is E plus C. YP2 is D plus F. And kung kukunin natin yung F, gawa tayo ng panibagong free body diagram. 3 meter to. So ito yung F1. Ito yung centroid or center of gravity. And then ito yung E, E1, ito yung E2. Meron ditong force. Magmo-moment tayo pala is dito sa free surface. Diyan. Meron tayo F1 dyan, may F2 tayo dito. Yung distance nito is H bar 1 plus E1. Dito naman H bar 2 plus E2. Or ito yung YP1, ito yung YP2. And then pwede tayong mag-Varignons. So isipin natin may force dito na ito yung actual na E, and then ito yung actual na force, and then ang distance nito is yung YP na equal to sa YP2. Ito is YP1. Yan, ganyan. So kung sasummation natin ang moment dito sa A,
pwede natin sabihin na F1 times YP1 F1 YP1 plus F2 YP2 is equal to F, which is F1 plus F2, diba yan? Yung total F pinagsama-sama lang, and then YP na tunay. So convert natin. So F1 is A, nakastore sa A. YP1 is nakastore sa E plus C, and then F2 natin nakastore sa B. YP2 natin is D plus F. So divide natin by F1 plus F2, A plus B, equals YP. So ang YP natin is ganito. Yan. So same tayo nang nakuha dun sa isa. So either way, makuha natin yung tamang sagot. That's it guys for number 3.